nitong araw po ng Webes, kahapon lamang po yan, September 11, ang kanya pong paunang komento hinggil dito po sa Executive Order number 94 ng ating pong Pangulong Marcos, na kung saan nakapaloob isa po itong kautusan, mga kabombo, na nagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure na magsisiyasat po sa mga irregularities, lalong-lalo na ito po mga ongoing projects, no, dito po sa atin pong bansa, especially for flood control under po ng Department of Public Works and Highways or DPWH, na kung saan ay nabigyang diin ito po si Representative De Lima na kulang sa bisa. Ito pong naturang kautusan pagdating po sa mga kinakailangan pong mapanagot, no, na ito pong mga opisyal ng atin pong gobyerno na sangkot dito po sa nasabi pong mga anomalya. Kabilang sa kanya pong napansin is ito pong hindi specific ano po na title po nito, at nawawala din po ito pong essence ano sa kung ano ba talaga ito pong maaari pong asahan ng publiko, ng taong bayan na iimbestigahan ng Independent Commission. At gayon din, mga kabombo, maliban pa po riyaan, ito pong pagkukumpara din po neto pong si De Lima sa kanila pong inihain na House Bill kamakailan na meron pong linaw ito pong mga mandato na itatataga sa natura pong investigasyon. Kanya pang naidagdaga na maaari pong mabaliwala ito pong kapangyarihan ng subpoena sa nasabi pong executive order dahil hindi po niya nakitaan po ito ng tinatawag po natin na contempt power. Narito, pakinggan po ninyo para mas mapalawig ang usaping ito. Narito po yung bahagi po ng pahayag na ito pong si Representative Leila De Lima. Well, unang-una, magandang simulain ito na meron ngayong executive order creating an independent commission para nga tungkol dyan sa mga pag-iimbestiga ng mga infrastructure. Pero ang una ko po kaagad na nakita ay sa title pa lang ho, medyo parang kulang. Kasi nakalagay ho, Executive Order number 94, creating the Independent Commission for Infrastructure. So wala man lang yung specific na, creating the Independent Commission para imbestigahan yung mga korupsyon, yung misuse of public funds. So para bang creating the Independent Commission for Infrastructure. Parang nawawala ka agad yung pinaka-esensya ng expected ng mga tao ay imbestigahan talaga yung mga anomalya na yan. So yun po kaagad ang nakita ko. Tapos meron din po nakasabi dito na ad hoc fact-finding. So ano ba ho ba talaga ito? Fact-finding o investigation? And then ang ano pa po is yes, it can only recommend actually yung independent commission na yan created by the EO, yung filing of civil and administrative cases in proper agencies and recommend the filing of criminal actions. Kasi po I've been comparing ito pong EO number 94 dun po sa bill na inihain namin nung September 9, nung Martes lang po, yung House Bill number 4453. Yung bill creating an independent commission to investigate the misuse of funds for flood control and other infrastructure projects, granting it broad investigative and subpoena powers, providing for a secretariat and for other purposes. Kitang-kita pa lang ho dito sa bill namin kung ano yung pinaka-mandato ng independent commission na yan, na dapat, na hinihiling namin na isabatas yung kanilang creation, misuse of funds for flood control. And then tungkol po sa powers, dito po sa EO number 94, yes, medyo mahaba-haba din yung enumeration dito ng powers and functions. Pero ang napansin nga po namin dito is that meron supposedly power also to issue subpoena para ma-compel yung attendance of witnesses, saka may mga production of documents, yung subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum. Pero wala hong contempt powers. Useless po ang
ang subpoena powers kung walang contempt powers. At, well, Yan mga kabombo, ito pong naging bahagi po ng pahayag ni Representative Leila de Lima patungkol sa nasabi po nga usapin. Tama nga din naman, 'di ba? Kasi kumbaga parang mauulit at mauulit din lamang. Ito po mga ganito pong anomalya, ito po mga ganito pong problema dito po sa atin po nga bansa. Kung hindi naman po magkakaroon ano po ng solidong at konkretong solusyon, pag-iimbestiga, 'di ba? Kumbaga parang naglagay ka lamang po ng ng bara-barang patakaran po diyan. Pero ano po yung mga nakapaloob po diyan na pwede po pagbasihan at magiging sandigan din po, 'di ba? At pwede po nating maging assurance ng taong bayan na talagang magkakaroon ng solid investigation na hindi po mapapalayas or hindi po mapapawalang bisa lamang, 'di ba? At mawawala sa, alam niyo yun, hindi na naman po matututukan. Ito po ganito po ganap dito po sa atin po bansa, 'di ba? Hindi lamang po sapat na ngipin, ito po dapat na maipain po diyan, kundi yung lagi nga po nating naririnig na sinasabi nga po ng atin po mga otoridad, kung hindi po ito madaan po sa tama at gustong pag-uusap, baka kailangan na po ng kamay na bakal o di naman po kaya ng mas malalim pa po po na pag-iimbestiga ng atin po mga otoridad. Kasi ngayon naisisiwalat na ito po mga pangalan ng mga involved na mga official man po or yung mga ordinaryong individual lamang under po na ito po mga anomalya for flood control project. So, what's next, 'di ba? Ano po ang susunod na pwede pong maasahan ng taong bayan, and what is the assurance ng publiko, mga kabombo, na hindi na din po talaga mapapalusot? Kasi sabi nga po ninyo, hindi po ninyo sisinuhin wala po kayong sasantuhin, mga kabombo. So ngayon, yung mga investigasyon na isasagawa, naway literal na investigasyon. Baka naman po ito po ay may ma-investigasyon lang para lamang meron po maipalabas sa publiko na kunwari, gumagawa po kayo ng hakbang, pero sooner or later, pag namatay na, eto pong usaping ito, back to normal, as is na naman ang problema dito sa atin pong bansa.